muli kami po ay makapag-aral ng iyong salita at lumago, Panginoon, sa katotohanan. And as we study, Father God, yung renewing of mind, dalangin namin, Panginoon, kung may mga bagay kaming kailangang i-demolish, kailangan i-cast down, Lord God, at tanggapin po namin, papasukin ang katotohanan kay Kristo. Kaya salamat po, Diyos, na kagalakan namin na kami ay matuto at hindi lang matuto, Panginoon, mas maunawaan namin ang katotohanan ng ayon kay Kristo. Kaya salamat po, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabi pong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So isang pinagpalang gabi po sa atin lahat. No? Okay na po, no? Nakikita naman po yung screen, naka-share na po. Amen po. Meron na po ba? Okay po. Amen po. Sige po, tayo po ay tuloy na sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. No? Ang ating pong topic ngayon, series ng Renewing of Mind is the language of the renewed mind. No, yun po yung ating pong pag-uusapan. So ano po ang ating objectives? Una po ay ma-establish na yung language. That language is the overflow of a renewed mind in Christ. Dito po ipakita na ang pananalita ay hindi source ng reality, kundi expression ng kung ano yung naintindihan at pininiwalaan tungkol kay Kristo. So hindi yung mga sinasabi natin, hindi yung source, but this is the hindi siya source ng reality, but expression yun ng kung ano yung naiintindihan natin at pinaniniwalaan tungkol kay Kristo. So secondly, no, ma-shift po ang mga mananampalataya from external speech control to internal transformation. Madalas, no, ang una kasing bagay na kinokontrol is yung mga pananalita, pero hindi iyon kailangan ang una, but ang una po ay yung magkaroon po ng internal transformation. May correct po yung focus na hindi pag-aayos ng words, kundi renewal of the mind, no, through accurate knowledge o yung epignosis of Christ. Ang ating pong kailangang makita ngayon, no, ma-change, magkaroon ng shift ng mga mananampalataya. Huwag tayo mag-focus doon sa dapat di mo na sinasabi yan. No? Kailangan doon muna sa internal. Hindi doon sa mga bagay na dapat sabihin. Dahil kung ano nga yung nasa loob, yun nga yung sinasabi natin. Mamaya maintindihan po natin lahat ng yan. Pangatlong bagay ay ma-develop po yung Christ-centered language na rooted in revelation. Pag sinabing revelation, hindi ito yung parang nakaupo ka lang, bigla mong naisip, hindi po ganun. Pag sinabing revelation na ihayag sa iyo, sino? Si Kristo. So hindi yung Christ-centered language na rooted in revelation, not assumption. Hindi yung parang para sa tingin mo lang, no? Para sa iyo. O hindi yung parang haka-haka lang. Kumbaga parang sa tingin mo ganito, sa tingin mo ganyan. Sa pagkaunawa mo ganito, parang ganon. Maturuan po ang mga mananampalataya na magsalita mula doon sa settled understanding na kung saan ang words ay ito po ay consistent na reflection ng gospel ng truth. So yun po yung ating pong pinag-uusapan, no po, the language of the renewed mind. No, ito po ang yung language of the renewed mind, no? ay paraan ng pagsasalita na nagmumula po sa na-renew na pag-iisip. Na isang isip po na naaayon sa katotohanan kay Kristo. Pag sinabi nating renewed mind, nagkaroon po ng changes, napunta ang focus natin doon sa truth about Christ. So hindi na yung mga sinasabi natin, hindi na about assumption, hindi na based in our emotion, o hindi na based doon sa tradition. Pag sinabi po nga language, no, ito ay yung language of the renewed mind, hindi po ito parang pinilit na sabihin or parang scripted na positive words. Kundi ito po yung natural na bunga ng tamang pagkaunawa. Kasi kapag ang isip ay na-renew sa gospel, nagiging malinaw po yung perspective.
nagiging tama yung interpretation, at nagiging align ang pananalita. Kaya ang language po ng renewed mind ay hindi ka nag-iimbento ng katotohanan, kundi nagpapahayag ka ng katotohanan na naiintindihan mo na. So yun po yung pinag-uusapan po natin na renewed mind. So speaking from understanding, hindi po siya sa assumption. Nagsasalita ka doon sa revelation na ni-reveal sa iyo kay Christ, kung sino si Christ. Again, when it comes to revelation, hindi ito yung parang yun nga, yung nakaupo ka lang na ganyan, or na parang biglang sumagi sa isip mo na sinasabi na natin, ni-reveal sa atin ng Holy Spirit. Tandaan po natin, ang revelation po ng Holy Spirit ay wala po siyang i-reveal kundi concerning to Jesus Christ. Kasi yun po ang sabi sa isang verse, na wala siyang ibang sasabihin, yung mga bagay lang na patungkol sa akin, sabi ni Kristo. So kapag revelation, ibig sabihin po, inire-reveal po sa scripture yung Kristo, yung Christ na meron po tayo. So yun po, kaya yung speaking from understanding, not assumption. So doon po, matututunan po natin pag naunawaan po natin yung lumago po tayo sa knowledge of truth about Christ. Ay unti-unti po yung ating pong pananalita ay nagkakaroon po ng changes. Nagkakaroon po ng pagkakaiba, ng kaibahan. Kasi may mga bagay na magandang salita but hindi siya anchored doon sa truth. Mukha lang po siya maganda. So dito po yung language of the renewed mind. Nagsasalita tayo from understanding, hindi sa assumption. Kaya halimbawa, pag-uusapan natin ng scripture, hindi yung tungkol sa, ikaw, anong pakiramdam mo sa verse na yan? So hindi ganoon. Kundi yung understanding natin about Christ, doon po sa scripture. So ganun po natin siya kailangang makita. Sabi sa Lucas chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Bakit daw po? Sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay siyang nagsasabi ng labi. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So, yun po yung binabanggit sa verse, kung ano yung nasa puso. Pag sinabi pong heart, hindi lang yan yung patungkol po sa physical heart, and it's not about emotion, but yung source ng understanding. Pag sinabi pong heart, kaya concerning po diyan, yung ating pong kung saan po yung ating isip. So, yan po yung pinatutungkulan po diyan, sa original meaning po niya na cardiac. Yun po yung heart. Kaya ang pananalita po ng tao ay hindi siya yung parang mystical, Human speech is not mystical. It is the intellectual and spiritual expression of what a person believes. Hindi po mystical, Ito po ay malinaw na intellectual and spiritual expression ng kanyang pinaniwalaan. Hindi po ito simpleng yung parang salita lang. Ito po ay manifestation ng laman ng isip at puso. Kaya ang bibig po ay hindi po independent sa pag-iisip na kung ano ang laman ng understanding mo, yun ang natural na lalabas sa pananalita mo. Hindi rin po ito isang parang power tool na parang may sariling kapangyarihan kahit wala naman pong tamang pagkaunawa. Mamaya maintindihan po natin yan. Kaya ang salita po ay walang tunay na bisa kung ito po ay hiwalay sa katotohanan na nauunawaan. Kaya ang sinasabi natin, hindi po yung mga lumalabas sa bibig po natin, hindi po ito aksidente. Ito ay bunga ng kung ano yung malinaw o malabo mong pagkaunawa tungkol kay Kristo. As I said, kapag lumalago po tayo doon sa knowledge of truth, madali mong ma-distinguish ang kausap mong isang believer kung ano ang kanyang foundation. Sa kanya pa lang the way siya mag-pray, the way niya i-share yung kanya pong the way niya i-share yung kanyang Christian life,
madali mo siyang ma-discern kapagka tayo po ay naggo-grow na sa knowledge. Ibig sabihin, nakikita mo kaagad. Kasi bakit? Dahil ang mga salita po ay hindi po aksidenteng lumalabas. But ito po ay bunga ng kung ano po yung malinaw o sometimes yung mga malabo mong pagkaunawa tungkol kay Kristo. Kaya kapag po ang understanding ay wrong, even if the words are right, the direction is still wrong. No, parang um, yung iyong pagkaunawa po ay mali, kahit na tama po yung mga salita, yung direction pa rin po ay still wrong, no? Kung mababaw ang pagkaunawa, kahit maganda ang delivery, kulang pa rin po yung kulang sa substance. Ibig sabihin, no, pero kung tama at malinaw ang revelation kay Kristo, ang pananalita mo ay nagiging aligned sa katotohanan at ito po ay may dalang buhay. So that's why this is the reason, no, why many believers today, sila po ay parang sound right but are not spiritually accurate, no? Marami po 'yan. No, yung kanilang may mga mananampalataya ngayon na parang tama yung kanilang sinasabi but not spiritually accurate. Anong ibig sabihin po noon? They have church language but lack gospel depth. No, may mga church language po, no, lalo sa mga mananampalataya na yung mga terminology nagagamit, no, nakakapagsalita ng mga term about ang mga church language. No, pwede sila may church language, may sound right, but lack, no, kulang sa yung lalim ng unawa doon sa gospel. May mga pwede pong may mga ganong situation, no, kapag kakausap mo ang gaganda ng mga term about sa mga Christianity, church, mukhang malalim pong pakinggan, pero may mga katotohanan na sila po ay kulang sa lalim naman po ng gospel talaga. And may mga sitwasyon din na they can quote verses, no, marami po niyan, but are not anchored in the finished work of Christ. So alam niyo po ba na ang verse or scripture ay hindi po dinesign to quote or to pose. Halimbawa parang gano'n. Kapagka tayo po ay magko-quote ng verse, make sure po na bigyan natin ng explanation. At yung explanation po natin naka-anchored po doon sa finished work ni Christ, doon sa truth. Kasi andun po yung buhay kapagka naipapahayag yung tunay na kahulugan. Kaya gano'n po, they can quote verses but are not anchored in the finished work of Christ. So marami pong verse ngayon na perverted, parang na-twist, na madalas nagagamit ang mga sa personal buhay, pero in truth, no, kapag inaral talaga yung verse, ay hindi naman pumapatungkol doon sa mga sitwasyon na yun. Kaya napakahalaga po na tama yung ating pong understanding. And next po is about they speak confidently, no? Madalas gano'n, no? Talagang parang pagka pinakinggan mo, confident sila but are not rooted in the proper context of scripture. So, yan po ay nakakalungkot, no, ng mga bagay na yan. But praise God, tayo ay nasa journey ng pagtatama. Na nasa journey po tayo na kung saan kailangan nating i-align anumang mga salita natin doon po sa truth about doon sa finished work ng Panginoon, doon po sa original ng karakter ng Panginoon, o yung ating pong knowledge about truth o tungkol kay Kristo. So kapag tayo po ay nagkakaroon na po ng lalim na unawa po doon, habang tumatagal po, no, gaya ng sinabi ko kanina, nagkakaroon po ng changes the way you pray, no? Madalas minsan masarap pakinggan yung mga prayer, no, lalo na yung may mga kino-quote na verse. Pero minsan hindi po applicable yung mga verse na kino-quote doon sa mga prayer, na may mga ganon. Kaya kailangan po proper yung ating pong pagko-quote po ng verse.
So ganun po 'yon, no, yung way ng pananalangin mo, yung way ng pananalita mo, magkakaroon po ng mga changes po. Like for example, kapag ka sa atin po malinaw na sa atin na si Kristo ay kasama na natin, no, yung union po kasi, no, ang original meaning po noon is yung to glued. Pag sinabing to glued ay glue, yung glue po, no, pag talagang magkadikit na. So wala na pong, hindi na tayo puwedeng mapaghiwalay. And that's our identity in Christ, yung reality natin. Yung Kristo po, si Christ po ay kasama na natin. So kapag ka tayo po ay nandun na yung pang-unawa natin na si Kristo ay nasa atin, so yung pananalita po natin sa prayer, magkakaroon ng changes. Hindi na tayo magpe-pray ng, "Lord, samahan mo po kami." So hindi na gano'n, dahil alam na natin kasama natin ang Panginoon. So papaano ngayon yung tama? Parang ganito, "Lord, salamat dahil lagi niyo kaming kasama at hindi niyo kami iniiwan." Napapalitan, na itatama. So papaano itatama 'yun? Kailangan maitama po yung understanding natin. Magkaroon po ng tama yung ating pagkaunawa, yung ating pong pagkakaintindi. So nagkakaroon po ito, no, ng epekto sa pananalita. Kaya ito po yung dahilan kung bakit may mga mananampalataya na parang tila maganda pakinggan pero hindi po spiritually accurate. Na maintindihan niyo po 'yan pagdating po ng mga panahon kapagka tayo po ay nanatili na yung ating pong ginagawa every Thursday, 'no, hindi lang natin 'to parang pinakikinggan, kundi talagang iniintindi po natin. Kasi ang problema po ay hindi yung mga salita, kundi yung kakulangan po ng tamang pagkaunawa. Dahil po sa New Covenant, ang transformation po ay hindi po nagsisimula sa pagkontrol ng bibig, kundi saan? Sa renewal ng mind, sa isip. No, hindi ayusin mo, hindi tungkol dito yung sinasabing ayusin mo yung sinasabi mo, hindi po gano'n, no, kundi ano yung dapat gawin? Lumalim yung pagkaunawa natin kay Kristo. Kasi wala hong ibang paraan para lumago ang ating kaisipan kay Kristo. Kasi meron po tayong kaisipan ni Kristo. Dahil tayo po yung as a believer, no, sabi pong gano'n, ay yung kaisipan ni Kristo ay nasa atin. So ano ba yung kaisipan ni Kristo? Paano ba siya papaano ba si Kristo nakasilamuha? Papaano ba si Kristo nagsalita? Papaano ba siya nag-treat ng tao? Papaano niya ba papaano ba siya nag-response sa mga sitwasyon na meron siya? So that is the mind of Christ na kailangan po natin maintindihan. So para maintindihan natin 'yon, kailangan po nating aralin si Kristo dahil siya po si Kristo po ang kabuuan, no, ng ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya kapag ang isip po ay napuno na ng tamang revelation, yung pananalita po ay kusa pong nag-a-align. Yung confession po ay nagiging bunga ng hindi pilit. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi mo, hindi dahil pinractice mo yung sinasabi mo, kundi malinaw na sa'yo kung ano yung dinideclare mo, malinaw na sa'yo kung ano yung sinasabi mo. Kaya ang buhay po ay nagiging consistent, hindi siya nagiging consistent na po ang buhay natin. Sa madaling salita po, hindi natin kailangang pilitin ang tamang pananalita kung tama na ang iyong pinaniniwalaan. Dahil sa huli po, no, ang bibig po ay hindi pinagmumulan, ito po ay daluyan lamang. Na ang tunay na source ay kung ano yung malinaw mong nakikita at nanawaan tungkol kay Kristo. So, yun po, kaya if the understanding is wrong, if the words are right, maganda ang sinasabi, no, magandang pakinggan, but still the direction is wrong. Kasi nga wrong ang understanding. So let's check, no, yung verse po na yun. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So tingnan po natin yung word na abundance. No? Perusuma, no? That which overflows from within. Ito daw po ay result of what has filled the heart through understanding. So ito yung lumalabas daw po mula dun sa loob. Pag sinabing abundance po, yung overflow mula dun sa loob.
Ito po ay resulta ng kung ano ang napuno sa puso mo through understanding. Kaya ang ibig sabihin nito, hindi random yung lumalabas sa tao. No, yung mga lumalabas sa bibig po natin ay laman ng puso natin at yun po yung natural na lumalabas. Parang hindi po ito yung parang, yung pag sinabing overflow, hindi yung parang emotional na overflow kaya ka mo nasasabi yung ganitong bagay. Pag sinabi po overflow, ito yung overflow na pinaniniwalaan mo na naituro at naintindihan mo. Sa simpleng, term po 'no, hindi po feelings ang main source, but the understanding ang source. Puwedeng may emotion, pero hindi 'yun ang foundation. Ang foundation ay kung ano ang pinaniniwalaan mong totoo. Kaya pagka sinabing abundance, hindi ito tungkol sa yung lakas ng emotion na nag-uumapaw, kundi sa linaw po ng pagkakaintindi. Kaya kung ano ang pinupuno ng puso mo, yun ang lalabas sa salita at action po natin. So yun po yung abundance, no? Ibig sabihin, nag-uumapaw po siya hindi 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 sa tuwa, no? Kundi sa understanding, hindi emotion, kundi sa pagkakaintindi po natin. And yung speaks naman po, no, the abundance of the heart is mouth speaks. Pag sinabing speaks, ito naman po yung to articulate thought o to express understanding. No, to express what you're thinking o to communicate what you understand. Ang ibig sabihin, ang pagsasalita, hindi ito yung pagsasalita ay hindi hiwalay na parang power, no? Hindi ito basta lumalabas ng walang pinaggagalingan. Ang pananalita po ay hindi siya independent power. Ibig sabihin, meron siyang communication ng laman ng isip. Kaya kung ano yung mga sinasabi sa isip na kung lumalabas sa bibig natin, wala pong aksidente, no? Meron pong pinanggalingan po 'yun. Hindi po nagsisimula yung bibig hindi nagsisimula sa bibig yung salita. Yung salita po ay nagsisimula sa isip at yung understanding natin na lumalabas lang sa bibig po natin. Kaya kung mali po yung understanding, kahit nga maayos magsalita, mali pa rin ang laman. Pero kung tama ang pagkakaintindi, natural po na nagiging alay ng pananalita. Kaya yung bibig po, hindi po ito source, outlet po ito na kung saan ano yung nasa loob ng isip, ano ang laman ng isip mo. So ito po ay outlet, hindi siya source. Bakit yan? Tingnan po natin si Jesus. Let's check, no? Sabi po doon, for I have not spoken of myself. Si Jesus po nagsasalita sa talata pong ito. But the Father which sent me, ang sabi niya gano'n, He gave me a commandment what I should say. No, pag sinabing what I should say, ano yung content ng sasabihin and what I should speak. Pag sinabing what I should speak, kung paano ito sasabihin. So, yun po yung sinasabi po ni Jesus, no? Hindi daw po siya nagsalita ng galing sa sarili niya. But yung mga sinasabi niya daw po ay galing po doon sa Father. Ang sinasabi ni Jesus, ang lahat ng sinasabi niya ay hindi galing sa sarili niyang parang initiative. But sabi ganoon, siya ay sinugo ng Ama at ang Ama mismo ang nagbigay ng eksaktong sasabihin niya. Kaya nga po si Jesus, no, kung gusto nating mas makilala talaga ang God, let's study Christ. Dahil wala pong sinabi si Jesus na hindi po galing sa Ama. So, ganun po. Kaya ang ibig sabihin po, hindi po ito self-originated ang words ni Jesus. Hindi siya nagsasalita based sa sarili niyang opinion, sa sarili niyang idea, or sariling authority. So, lahat ng ito ay galing po sa Ama. No? Meron pong divine source ang kanyang message. Ang Ama ang nagbibigay ng content, ano yung sasabihin, at ang Ama rin po ang nagbigay po ng delivery, paano ito sasabihin. So, ibig sabihin po, perfectly aligned ang salita ni Jesus sa will ng Ama. No, hindi ginagamit ni Jesus ang words para gumawa ng sariling reality. No, mag-manipulate ng isang outcome. Ang ginawa po niya, ipinahayag niya kung ano ang totoo ayon sa Ama.
So ibig sabihin, wala siyang inihayag na hindi katotohanan. No, kapag kung ano yung lumabas sa bibig ng Panginoong Kristo, ito po ay naihayag, no? Dahil ito yung katotohanan dun sa Ama. Dahil dito, no, kaya meron pong authority ang kanyang salita. Hindi dahil powerful yung technique, kundi dahil totoo ang pinanggagalingan ng salita. And the Father gives command. Pag sabi command, revelation, no? Jesus speaks. Pag sabi Jesus speaks, yun po yung expression. Kasi Jesus po ay nagsasalita hindi mula sa sarili, kundi mula sa katotohanan ipinahayag ng Ama. So ganun po yung flow po nun. Kasi sabi niya, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me, siya na siyang nagsugo sa akin. He gave me a commandment, what I should say and what I should speak. So, yun po, no? Nagsasalita si Jesus hindi mula sa sarili, kundi mula sa katotohanan ipinahayag ng Ama. So ganito rin po tayo as believer. Hindi dapat tayo nagsasalita, no, para baguhin yung reality. Nagsasalita tayo dahil naintindihan mo na yung reality kay Kristo. So dapat yung source po natin, kagaya ni Jesus, no, ay tama din ang source. Kaya kung pag tayo po ay magsasalita, dapat ay connected doon sa kapahayagan kung sino si Kristo. Why, no? Kasi language is a product of understanding, no? Na ang lengguwahe ay produkto po ng ating pong pagkaunawa. So in our mind, no, you cannot speak na consistently, you cannot consistently speak beyond your revelation of Christ. Hindi tayo nakakapagsalita ng consistently, ng tuloy-tuloy, lampas doon sa antas ng iyong kapahayagan tungkol kay Kristo. Your words will always echo your understanding. Kaya ang ating pong mga salita, lagi po itong refleksyon ng ating pong pagkaunawa. Kaya ang pananalita po ay bunga ng kung ano ang naiisip at naunawaan mo tungkol kay Kristo. Nang ibig sabihin, po ang words po ay hindi lang reflection ng knowledge. Ito ay reflection ng kung na-renew na ang isip mo sa katotohanan kay Kristo. Kung hindi pa renewed ang isip, ang lalabas po dyan ay mga distorted ang pananalita. Ibig sabihin, ang lalabas sa pananalita niya ay hindi tunay na karakter ni Jesus, hindi tunay na nature ni Christ, no? O kaya ay wrong understanding. Kasi bakit? Hindi pa na-renew. Kailangan ma-renew po yung isip po natin. So kung na-renewed na ang isip po natin kay Kristo, na-align po yung expression po natin. Sabi pong ganun sa verse po, no? 1 Corinthians 4 verse 13. We having the same spirit of faith, according as it is written. No, I believe, and therefore I have spoken. We also believe, and therefore speak. So ito po, no, yung I believe, therefore I spoke, ay hindi po original na statement ni Paul. Ito po ay quotation po mula dun sa Psalm 116 verse 10. Kung inyo pong pwede nyo pong i-check na po. So, ang context po nito, si Paul po ay nagsasalita tungkol doon saan? Doon sa suffering, sa suffering, yung affliction in ministry, yung persecution, pero hindi po siya persecution but not destruction, carrying the death of Jesus in the body so that the life of Jesus may be manifested. Kaya ang buhay po ni Kristo ay nakahayag kahit po sa gitna ng kahinaan at paghihirap. Kaya yung verse 13 po na yan, that since we have the same spirit of faith according to what is written, sabihin, I believe, therefore I spoke. I believe and therefore have I spoken. Kapag ang isip po ay na-renew na sa finished work ni Kristo, nagiging malinaw po yung interpretation natin sa Scripture. Nagiging natural ang
yung grace na pananalita at nagiging consistent ang buhay mo doon sa identity mo kay Christ. Na yung bibig po natin ay sumusunod lang sa isip at ang isip po ay dapat naka-anchor, nakatutok kay Kristo. So, ganun po natin po siya dapat maintindihan. No? Even, itong talata pong ito, ay nagsasalita si Paul sa mga situation na parang mahirap ang kanyang kalagayan. But, hindi po siya affected sa mga sitwasyon na yun. Bakit? Kasi nga, ang lumalabas sa bibig niya ay hindi po nakahiwalay dun sa revelation o yung pagkakaunawa niya kung sino siya kay Kristo. Dahil yun po ay established sa kanya kung sino siya kay Christ. Kaya si Paul po ang siyang nag-minister. Si Paul po ang apostol po ng mga Gentiles. Kaya mapapansin po natin no, na ang ministry po ni Paul ay sa mga Gentiles. Yung 12 disciples na po ang kanila pong ministry ay doon sa Jews, sa mga Israel. Kaya may mga tradition, lalo na sa Acts. Ang Acts kasi po ay transition po ito. No? Pag sinabing transition, yung mula doon sa old, doon po nagkakaroon ng paglipat doon sa new. Kaya may mga practices sila na based po doon sa tradition ng Jews na hindi naman applicable dito sa Gentiles, sa atin. Kaya magkaiba po sila ng ministry. Kaya tayo po, no, kung ano po yung bagay na meron na inihahayag ni Paul, yun po yung revelation ng Diyos na, sa kanya kung sino si Christ. So that's why sabi niya kung ano yung kanyang pinaniwalaan, yun yung sinasabi niya. Na siyang pinaniwalaan na natin, kaya dapat sinasabi rin natin, no? So nagiging malinaw po yung interpretation. Yung bibig ay ano lang po, yan, sumusunod lang kung ano yung nasa sa isip po natin. Kaya kapag mali po yung understanding natin, no, lalo na sa scripture, mali din yung sasabihin mo, of course, na kahit na maganda yan pakinggan, na kahit na nakaka-encourage, no, kahit na nakaka-motivate po yan, but yan, kung yan po ay outside doon sa truth about Christ, no, yan po ay parang inspirational lang. Pero kapag ang truth po ay naihayag, no, tamang revelation, tamang understanding, doon po yung life ng scripture. So may buhay po ang salita at ang buhay po, no, ay mula po doon salita at si Kristo po ang buhay. And the more your mind is renewed in Christ, the more your words, ano daw po, will naturally reveal Christ. Kapag tayo po ay unti-unti na nare-renew na yung ating isip, bakit kailangan i-renew? Kasi mayroong pinanggalingan. So yun din po yung bagay na kahulugan po doon sa Romans no 12, no. Yung magkaroon ng renewing of mind. Kasi bakit may mga pinaniwalaan sila before na hindi naka-anchor doon sa true identity nila kay Christ. Kaya kailangan palitan. Ang nagre-renew po ng mind yung mga believer. Kasi bakit? Sila ngayon ay pumasok na doon kay Kristo. So that's why kailangan ang isip natin yung Kristo na tinanggap natin. Kaya kailangan tanggalin yung mga hindi katotohanan tungkol kay Christ. Pero ang problema po, may dumating na mga teaching kahit sa time po nila na ang term ni Paul, it's another Jesus, another gospel, and another spirit. Parang tama, maganda pakinggan, pero hindi si Jesus ang nare-reveal. At hanggang ngayon po ay dala-dala po ito sa panahon po natin. Na may mga mensahe po na hindi pure si Christ, hindi Christ-centered message. Hindi yung finished work ni Christ ang mensahe. More on doon sa tao, doon sa kaya nating gawin, more on, ayun yan, yung parang inspiration, motivation, parang ini-encourage ka lang mabuhay as Christian life, pero yung fully understanding sino yung kay Christ, kasi tayo po dapat aralin natin sino si Kristo. So ganun po dapat ang ating pong natututunan, lalo na po sa church, no po. Ang naihahayag po walang iba dapat kundi si Christ. Kasi the more our mind is renewed in Christ, the more our words will naturally reveal Christ. Kaya yung mga lingwahe po napapalitan, nagbabago pagka nagiging malinaw na po si Kristo sa atin. Pero kapag medyo blurred pa rin yung Christ,
may mga salita tayo na lumalabas na akala natin maganda, pero kapag ka outside niya at hindi naka-anchored sa truth about Christ, maganda lang po siyang pakinggan, pero walang buhay po yun. Next po is about words. No? Our words do not create reality. They reveal it. No, yung salita po ay hindi po siya nagki-create ng reality. Nire-reveal niya po yung reality na pinaniwalaan. You don't change reality by speaking. You expose the reality within you. So, may mga pagkakataon po no na parang sa Christian life, may mga parang mga banayad lang naman na belief na parang sinabi na pagka sinabi ko ito, mangyayari ito. Hindi ko alam kung tayo po ay dumaan sa mga ganyan. Na kapag sinabi ko, ano yung sinabi ko, ito yung mangyayari. But in biblical context, lalo na po sa Corinthians, sa binasa po natin kanina, 4:13, ang flow po ay hindi yung speak become reality. Ang flow po niya is believe and speak. Yung pinaniniwalaan, sinalita, yung speak po ay expression ng pinaniniwalaan natin. Kaya ang salita ay overflow, hindi po siya source. Kaya nga sinabi pong the abundance, ito po yung kung ano yung nag-uumapaw. Pag sinabing pong yung salita, hindi po siya yung source. Ang salita po ay overflow, hindi po siya source. Ito po ay manifestation ng internal revelation. Parang hindi po siya mechanism to create truth. No? Ganito po, no? Ibig sabihin, kapag puno ka ng fear din ang lalabas sa bibig mo. Hindi po nauna yung nagsalita ka ng fear tapos nagkaroon ka ng takot na fear. Naging kumbaga parang ganoon. Hindi mo muna sinabi tapos nag-create ng isang reality na ikaw ay takot. Una mo nang pinaniwalaan na ikaw ay takot, kaya yung lumalabas sa bibig mo ay takot. Sana nauntindihan niyo po na kung puno ka halimbawa ng gano'n, ng pag-aalinlangan, bago mo sabihin yon, meron ka ng pinanggalingan. Dahil yun yung nag-uumapaw sa'yo. Hindi mo siya sinabi tapos hindi mo sinabing parang nag-aalinlangan ka, tapos doon mo palang mararamdaman na para ka nang nag-aalinlangan. No, hindi mo sinabing takot ka, tapos doon mo palang mararamdaman na takot ka nga. Hindi gano'n. No, meron ka munang pinaniwalaan bago mo sinabi kasi nga yun yung nag-overflow. At ano yung nag-overflow? No, yun yung pinaniniwalaan mo sa mind mo, kaya mo nasabi. Kaya yung sinasabi po natin, no, madali pong ma-discern ang isang mananampalataya kung ano po ang kanyang foundation, the way he speak. Kahit na magaling magsalita, na kahit na maganda ang parang outcome, pero kapag alam mo yung truth, mauunawaan mo, maintindihan mo. So nagiging malinaw po sa atin. Kaya yung salita po ay hindi siya gumagawa ng isang reality sa atin. So ganoon din siyempre kapag tayo po ay tama yung ating pinaniniwalaan, no, hindi tayo nagki-create ng reality. Ibig sabihin, dahil sinabi ko, ito yung mangyari. No, hindi. Pag sa halimbawa, ganito, no, hindi natin sinasabi na tayo po ay we are saved, kaya tayo ngayon ay saved. No po, hindi. Yung sinasabi natin that we are already saved, no, forever, yun na yung ating pong, doon na tayo naka-anchor. Doon na tayo naka-angkla. Di ba? Sinasabi natin na, kay Kristo ako ay banal na. No? Kaya mo sinasabi yun kasi nauunawaan mo na kay Kristo, ikaw ay banal. Sinasabi yung banal ka na, tapos doon ka palang magiging banal. Hindi siya nag-create. Ibig sabihin, yung sinasabi po natin ay hindi siya yung source, no, kung ano yung lumalabas sa bibig po natin. Kundi ito po ay bunga na lang ng ating pong pinaniniwalaan.
Kaya kung tayo po, no, nagde-declare tayo na naniniwala na tayo na kay Kristo ako ay may kagalingan, hindi ka papunta doon sa kagalingan para magkaroon. Ang pinaniniwalaan mo na ikaw ay may kagalingan na kay Christ. Na ikaw ang pinaniniwalaan mo kay Kristo, na kay Kristo na ikaw ay blessed. Pag sinabi blessed, hindi yan patungkol materially, spiritually. Ito'y patungkol spiritually, that you are blessed. Pag sinabi blessed, all spiritual blessing ay nireceive natin as gift natin kay Christ. Na yung tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon, hindi na tayo po mga makasalanan. So kapag yun na lumalabas sa bibig natin, clear sa atin yung understanding natin na yun yung katayuan natin kay Christ. Hindi siya nagpo-produce, kundi meron na siyang pinanggalingan. So nawa nakukuha niyo po yung ating pong point na po. Kaya pag sinabi po natin, no, yung words do not create reality, hindi dahil sinabi mo, mangyayari kung hindi naman ito naka-anchor doon sa truth. So kung ano yung pinaniniwalaan natin, ano yung kailangan nating i-declare? Yung totoo sa kung sino tayo kay Kristo at ano yung finished work ni Christ. Kapag sinabi ni Christ that we are forgiven, we are forgiven. Hindi lang tayo patungo pa lang sa patatawarin pa lang tayo ng Panginoon. Kapag clear na po sa atin that we are forgiven, no, yun ay lumalabas po sa atin. Hindi na tayo takot. Hindi dahil parang confident tayo sa mali. Confident tayo doon sa truth. Ganon po yun. Hindi ka confident para makagawa ng mali. Confident ka dahil naintindihan mo na yung truth. Pag sinabi, pinatawad na ako, kay Kristo ako ay pinatawad na. So the way ka magsalita, doon sa position na kung saan, alam mo na pinatawad ka na. Hindi yung kapag nagsasalita ka na, patatawarin naman ako ng Diyos eh. No? Parang pumabalik ka. So ibig sabihin, hindi clear sa'yo yung reality mo. So ganon. Kasi ang pagkakaalam mo na yung forgiveness ng Lord sa'yo, papunta pa lang. Hindi po. No? Ibig sabihin, yung forgiveness sa atin ng Panginoon ay reality na sa atin. Na lahat po ng pangako sa atin ng Panginoon, no, spiritually is our reality na. Pag sinabing reality, ito na yung katotohanan sa atin. Forgiven, we are blessed, at yun po yung identity po natin kay Christ. No, kapag sinabi po kaya nga ang next po, no, after makilala, magkaroon po na mag-grow dun sa knowledge of truth. Kasi dito po pumapasok yun, naiintindihan mo yung reality na meron ka. So doon ka muna sa loob. So words don't create reality. They reveal the reality you believe. Kapag mali yung pinaniniwalaan, mali yung sasabihin mo, hindi siya mag-create ng mali. May pinanggalingan na siya. Kaya nagkakaroon na ng parang, halimbawa, nasa isip mo, kaya mo sinabi, kaya dumarating. Hindi dahil sinabi mo, kaya dumating. Dahil yun na yung pinaniniwalaan mo. Yun yung foundation mo na. Kaya kailangan ma-renew nga yung mind po natin. No? In times of problem, pag may problema ka, madali pong malaman ang isang tao na kung siya ba naka-anchored sa truth, lalo na pagdating sa problema. Na kapag hanggang ngayon sinasabi mo na sinusubok ka ng Diyos sa mga problema, hindi mo kilala yung tunay na relasyon mo kay Christ. Dahil hindi tayo sinusubok po ng Panginoon at wala po siyang pangit na kayang gawin na gamitin dahil siya po ay light. Hindi siya pwedeng gumamit ng darkness para lang tayo ay turuan. But kung clear na sa iyo na yung Kristo mo ay ganon, na yung Diyos mo ay ganon, so kapag may problema ka, hindi mo siya tinitignan na padala ng Diyos pa sa iyo para turuan ka. Hindi. Titignan mo siya na ito ay resulta ng mga maling bagay, titignan mo siya na parang may mga mali kang decision. But dahil clear na sa iyo na hindi si Kristo nagpapadala, ang pinadadala niya ay solusyon sa ganung sitwasyon, harapin mo siya na, Lord, salamat dahil may solusyon sa ganitong sitwasyon. Hindi mo siya ipagpipray na, Lord, tinatanggap ko tong mga problemang ito dahil alam ko may itinuturo kayo. So kapag ganon, kaya lumalabas sa bibig mo yung ganon, mali yung understanding mo. Hindi siya naka-anchor sa finished work. Na kahit na ayun sinasabi natin, na kahit na maganda siyang, kahit na sound right, pero mali ang understanding, nagkakaroon din po ng mali pa rin po yung pinatutunguhan po noon. So words do not create reality, they reveal
they reveal it. So sabi nga ng Corinthians, no, kaya sabi we having the same spirit, no, of the faith according as it is written, I believe and therefore I have spoken. No? Pinaniwalaan muna bago po sinabi. So ganon, hindi niya sinabi bago naging reality sa kanya. So yun po yung bagay na pinatutungkulan po niya sa verse niya. No? What you clearly see in Christ will naturally come out in what you say. Kapag ka nagiging malinaw na sa iyo yung Kristo, kaya nga po tayo, no, nire-reintroduce natin si Christ, lalo na sa mga believer. Nagkakaroon po na naturally come out with what you say. So nagiging natural kung ano yung sinasabi mo kapag ka malinaw na yung Kristo, kilala mo na siya, no? Kilala mo na yung identity mo sa kanya. Alam mo na kung anong meron kay Christ, alam mo na yung exact. Pag sinabi kong knowledge kasi, knowledge of truth, no po, yung exact, accurate, precise, perfect. Wala pong halo, walang halo. Kaya nga kailangan ma-renew yung mind kasi sometimes nahahaluan po ito. Ma-filter siya. Ang filter po natin is si Jesus. Si Jesus ba ang nagbigay ng sakit o si Jesus ang nagbibigay ng kagalingan? Hindi siya pwedeng parehas. No, hindi pwedeng siya ang magiging source ng problema, siya ang gagawa siya ang source ng darkness, siya ang source ng light. Si Jesus po ay light at wala pong bahid o anino ng kadiliman sa light. So dahil nakikita na natin ng clear sa atin, paano natin maunawaan yun? Kailangan makilala natin lubos si Kristo. Kaya yun po yung ginagawa po natin, no? Pinapakilala po natin si Kristo sa buhay po natin ngayon. Dahil marami na tayong mensaheng narinig, more on fixing yung behavior, nakafocus doon sa maling ginagawa natin, na kailangang itama. Hindi ko sinasabing mali, no? Pero kung maintindihan po natin yung foundation natin doon sa truth, para maitama yung outside natin, kailangan muna natin maintindihan yung inside na meron tayo. Dahil nagiging natural po yung labas po noon. Nagiging natural yung salita, nagiging natural yung action. Dahil bakit po? Nagiging clear sa atin yung Christ na meron po tayo. So next po is the problem is not yung negative words, but ano pong problema? Yung ignorance of truth. No, hindi salita hindi po problema yung mga hindi negative words ang problem. But yung kaya siya may mga negative words kasi nga meron siyang ignorance of truth. Language is not the root issue. Ang pinaka issue talaga na ugat is yung ignorance of truth. No, yung language is not the root issue, kundi yung ignorance of truth. Marami po kasi nakafocus lang external, no, expression. Wag magsalita ng negative. I-correct mo yung words mo, mali yung sinasabi mo. Parang ganon. Kaya parang sa unang tingin, parang tama. Pero mababaw kung doon lang tayo titigil. But in biblical perspective, no, ang problema po ay hindi nagsisimula sa bibig, nagsisimula sa loob. Para maayos yung sinasabi ng isang Kristiyano, i-share mo sa kanya yung truth. Ihayag mo sa kanya yung identity. Ihayag natin sa kanya yung finished work. Ipakilala natin ng lubos si Kristo. So, dahil pagka nauunawaan po na niya yan, doon na lumalabas po. No, nagiging natural nga. Kaya ang approach na ito po ay nagiging parang behavior modification. Yung parang kailangan mong ayusin yung ugali na muna. Yung parang nagsisimula tayong una kagad, no? Ako rin naman po ay dumaan sa ganyan. Kapag may bagong Christian, ang una nating goal, baguhin yung ugali niya. Na hindi ko alam kung ganun tayo. Na kailangan lahat ng maling gawa niya ay maitama. Yung ugali niya, yung pananalita niya, maitama. So parang maganda siyang pakinggan. Parang tamang pakinggan. No? Pero kailangan nga po, no, maintindihan muna ng isang bagong mananampalataya yung katotohanan na meron siya. Dahil the more nga nagiging malinaw yung Christ sa kanya, na itatama po niya lahat ng dapat niyang itama. Kahit hindi mo pilitin, nagiging natural.
Kasi bakit? Naiintindihan niya yung Kristo na meron siya. So, hindi tayo naka-focus po doon sa pagtatama kaagad ng ugali. Madalas kasi gigil tayo lalo na 'pag bagong Kristiyano na ayaw natin naririnig siya nagsasalita ng ganito, ayaw nating nakikita siyang gumagawa ng ganito. Lahat naman po ay tama naman yung gano'n. Pero para nga mai-direct siya ng tama, ipaunawa mo yung bagay na meron siya sa loob. Ipaunawa mo yung Kristo na nakatahan sa kanya, ipaunawa natin yung identity natin 'no, nung nagkaroon tayong relationship kay Christ, na yung ating yung nagkaroon po tayo ng pagiging isa, doon pa lang yung union. 'Pag sinabing union po 'no, yun yung sinasabi na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi na mapaghihiwalay pa ng tao. Hindi po yun ginagamit sa kasal 'no. Yun po ay yun binanggit para sa isang relasyon ng tao at ng Diyos na sumampalataya sa Diyos. So kapagka clear sa'yo yun, hindi mo na siya kailangang itama sa mga bagay na maling paniniwala na tungkol sa paghiwalay. No, yung parang hindi mo na siya kailangang itama na hindi na ang Diyos ay hindi naman lumalayo sa'yo, gano'n. Dahil bakit? Naiintindihan niya na So, dahil naiintindihan na niya, alam niya na kung paano mag-response sa mga sitwasyon. At dun din tayo gustong makita ng Panginoon. Of course, lahat tayo hindi exempted. And even I, ay patuloy pa rin po kung kinikilala ng lubos dahil ang pag-aaral po at ang pagkatuto ay hindi naman po natatapos na parang isang destiny lang, isang destination na narating mo na tapos na, hindi. Ito po ay tuloy-tuloy. Kaya nga sabi ni Paul, 'di ba, hindi ko nga inaaring ako'y ganap na. Bakit? Bakit? Kasi kailangan pa siya, marami pang kailangan siyang makita, no, matutunan. Kaya mali pong approach yung external control, no? Yung parang pinupulis natin yung salita, no, parang bantay sarado, no? Binabantayan natin bawat sinasabi. Parang pinipilit natin magsalita ng mga positibo kahit hindi naman align sa paniniwala. Kaya ang resulta, pwede niyang sabihin temporary change lang. No, mayroon pong tension na nangyari sa loob niya, hindi tugma yung sinasabi ng pinaniniwalaan. Parang nagiging religious performance lang. Doon po ang nakakalungkot. Yung parang ang isang mananampalataya, gumagawa siya as religious performance kasi yun ang pagkakaunawa niya. Yun ang pagkakaintindi niya. Hindi po tunay na transformation. Dahil ang salita po ay hindi po independent, ito po ay echo ng laman ng puso natin. Kaya ang biblical approach po is yung internal transformation. No? I-correct po natin yung understanding ng gospel sa mind. Marinyo ang isip sa katotohanan tungkol kay Kristo. I-align yung isip dun sa finished work ni Jesus. Ito ang tunay na process. No? Yung revelation, pag sinabi revelation, na ihayag sa iyo kung sino kung ano yung tunay na nature and character ni Christ at yung finished work ni Christ na reveal sa iyo, naintindihan mo na ngayon. Ngayon, nagkaroon ka na ng understanding. Dahil yung understanding natin, nagiging paniniwala. At yun na yung lumalabas sa bibig natin. And that's the lifestyle. Yan ay nagiging lifestyle natin. Kaya ang tunay pong pagbabago ay hindi nagsisimula sa pagsasalita. Nagsisimula ito sa kung paano mo makilala si Kristo. Dahil kahit nasabihin natin tayo po matagal na sa church, may ministry tayong maganda, but sa salita pa rin po natin maintindihan kung ang taong yon ay naka-anchor nga ba talaga doon at kilala niya yung Kristong meron siya. Clear ba sa kanya yung gospel talaga? Clear ba sa kanya yung ebanghelyo? Clear ba sa kanya yung biyaya ng Diyos? Clear ba sa kanya identity? Kasi sa salita po, madali pong malaman kung ang tao po, kung ano ang kanyang pinanggagalingan. Kaya kapag mali ang perception natin kay Christ, nagiging mali din po yung belief natin. At kahit pilitin nating ayusin yung mga salita natin, lalabas pa rin yung inconsistency. Bakit? Kasi nga mali. Pero kapag tama pong revelation kay Kristo, nag-a-adjust na po yung isip. No, umaalis na pinungalingan sa isip, nag-a-align yung puso, at ang pananalita po ay nagiging natural na overflow. No? Tayo po hindi mo binabago yung buhay mo sa pamamagitan ng pag
ayos ng salita. Binabago mo ito sa pamagitan ng pag-renew ng isip natin sa katotohanan ni Kristo. So, Colossians chapter 1 verse 9 and 10. Sabi pong ganon. Filled with the knowledge. Kaya nga, mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin na hinihiling namin sa Diyos na bigyan niya kayo nawa kayo ng karunungan at pangunawa mula sa Banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. So sino yung nagbibigay ng kalinawan? Ang Banal na Espiritu. So ayan po yung prayer nila po, no? Na kung saan sabi nyo sa ganon makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. Yung understanding natin sa Panginoon. So, yun yung prayer po nila po. No? Bakit? Kasi yung mga mananampalataya dito sa Colossians, sila po ay mga Christian, mga believer, but still, ang kanila pong buhay ay hindi naka-anchor doon sa truth. Kaya nung nababalitaan po ito nila ni Paul, ay pinag-pray nila, pinapanalangin na bigyan sila ng karunungan. No? Ibig sabihin po na bigyan, hindi dahil wala sila, kundi mabuksan yung kanilang pangunawa at ang Banal na Espiritu magbigay sa kanila ng kaliwanagan. At gaya na sinabi nga kanina, no, sinabi natin kanina, na ang trabaho po ng Holy Spirit, walang iba kundi ihayag, no, yung mga bagay na patungkol kay Christ. So that is the work of the Holy Spirit. No, ihayag yung mga bagay na patungkol sa akin, ang sabi doon sa verse, no, ni Kristo. Kaya bakit kailangan mahayag? Kasi nga may mga naging kuta o stronghold na mali, kaya kailangan maihayag ng Holy Spirit. Tandaan po natin, no, ang nire-reveal po ng Holy Spirit is about kung sino si Christ at yung identity natin kay Christ at yung finished work ng Panginoong Kristo. So yun po yung nire-reveal niya po sa atin. Nang sa ganun, nakakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kulugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago, no, tayo sa mabubuting gawa sa pagkakilala natin sa Diyos. Kasi ang paglago talaga po ay walang iba kundi yung makilala po natin ng lubos, yung knowledge of truth of about Christ, pagkakilala sa Diyos. Kaya ang renewed na mind alignment, ito po ay focus on learning Christ. Hindi siya doon sa behavior modification, kundi saan? Doon sa accurate knowledge of Christ. No, kundi ito yung mas gusto niya makilala, maunawaan ng Kristo, no, yung ano ba talaga yung eksakto, yung precise, yung perfect, no, yung pure about Christ, no, about sa finished work of Christ, about our identity. Hindi doon sa behavior modification, kundi yung accurate knowledge kailangan po ang maintindihan natin. At maintindihan ng mga mananampalataya, lalo na kung sila po ay bago mananampalataya. Stop trying to fix word. Ang kailangan pong i-fix yung understanding. Hindi yung kailangan nating i-avoid yung mga negative words. Kasi automatic nga pong nawawala yan kapag tayo po ay lumalalim doon yung sa pagkaunawa natin sa truth. So, doon po siya, no, result po yung mga sinasabi natin. Let teaching shape your language. What you consistently hear shapes how you think. No, kung ano yung lagi mo naririnig na mensahe, yun din ang nagsishape sa mind mo. At kapag na-shape na yung mind mo, how you think shapes how you speak. Kaya right teaching produces right speaking. No, yun po, kapag ang pinakikinggan mo more on, halimbawa, preaching about, message about may Christ pero maliit lang, no? May Christ pero more on, ganito yung ginawa ng ministry. So ito yung ginawa ng bishop, ito yung ginawa ng pinakataas natin. So ito yung ginawa ng church, pagka ganun po ay nasi-shape yung think mo about sa ganoon.
And yung think mo nasi-shape din kung paano ka na magsalita. Kaya kung paano magsalita yung pinakikinggan mo ngayon, na lagi mong pinakikinggan consistently, gano'n mo na rin yung mga lengguwaheng ginagamit niya. Pero kung right teaching naman po 'yan, tama naman 'yon, dahil nagpo-produce po ng right speaking. So, paano natin malalaman kung tama o mali? Kailangan kilala mo kung ano yung tama, para malaman natin kung ano yung mali. So, that's the purpose, yung sinasabi doon na na na, ah, ng scripture po ay patungkol po doon na magagamit sa pagko-correct, rebuking, correcting, teaching, 'no? Yun po ay lahat patungkol sa, tamang pagkaunawa kay Kristo. Kaya kapagka tama ang teaching, nagpo-produce po ng right speaking, but the wrong teaching produces wrong speaking, of course. So, gano'n na lang po ang nangyayari. And speak as one who knows, 'no? Hindi yung guessing, hindi yung hoping, but speaking from settled understanding. Hindi ka nanghuhula, hindi ka umaasa. Nag-i-speak ka dun sa settled understanding. Na parang halimbawa isang estudyante, 'no, kung hindi niya naiintindihan ang lesson, kahit pilitin mong ipaulit ang tamang sagot, mali pa rin ang magiging explanation niya. Pero kapag naiintindihan niya, hindi natin kailangang turuang magsalita. Kusang lumalabas ang tama. So, yun po yung renewed mind alignment. So that's why right language is the clear manifestation of a mind governed by the truth revealed in Christ. Yeah, salamat po. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito sa mensahe po na amin pong napag-aralan. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, kung may mga bagay kami na kailangan i-demolish, kailangan tanggalin, Panginoon, ay mailagay po namin sa tama. At lalo kami, Panginoon, na mas mauhaw, Lord God, sa pagkilala sa iyo ng lubos. Kung ano yung talagang nature mo, character mo, Panginoon. Kung sino kami sa inyo, Lord God. Kaya salamat po, Diyos, dahil dito nyo kami nais na lumakad pagkaunawa sa katotohanan. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Gayon din po ang panalangin, gaya ni Paul, na kami ay dumating sa amin ng pagkaunawa. Kaming lahat, Panginoon, at tulungan kami ng Holy Spirit to illuminate, Lord God, ang lahat ng truth sa buhay namin. Kaya salamat po sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God po. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Salamat po. Napakaganda po ng mensahe, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. At ngayon, dadako naman tayo sa ating question. Kung meron kayong mga tanong na nag-aano sa mga isip ninyo sa oras na to, malaya na po kayong makapagtanong. Anyone po? Or naging malinaw sa inyo na dati, o 'di ba? Pwede rin 'yon. Para alam ni pastor na meron tayong mga pagkakamali talaga na we made mistake pero ngayon naging malinaw. Yun naman nagkaroon tayo ng pangunawa, clarity, and comprehend. Sabi ko nga sa inyo comprehend is deeper.